We are highly favored and greatly blessed by the Lord Jesus Christ. So tayo po yung kanyang mga minamahal. Tayo ang kanyang apple of the eye. Iniingatan, prinoprotektahan. So we don't have to fear anything kahit anuman. Regardless kung ano yung mga naririnig natin ng mga negatives na nangyayari sa paligid po natin. Dahil ang pag-ibig ni Hesus Kristo, pag yan na naghari sa puso mo, yung kapayapaan niya, yan ang lalamon sa buong being mo. Ibig sabihin, lalamunin ka ng grace, lalamunin ka ng biyaya niya. Grabe. Grabe yun. Akalain mo yun? Habang ang mundo natatakot, kinakabahan, ikaw nandyan ka, protected ka. Mahal ka niya. Okay? Alam ninyo, yung mga nangyayari po sa paligid po natin ngayon, especially sa buong mundo, ito po naman talaga ay inihula na po ng banal na aklat, ang Bible. Ngayon, ano ba yung pwede nating maging quickest reaction sa mga ganitong mga bagay? Unang-una, itatanong muna kita, tinanggap mo na ba si Jesus as your personal Lord and Savior? Meaning, born again ka na ba? Born again Christian ka na ba? Okay. Pag nasagot ay hindi pa, kakabahan ka nga. Matatakot ka sapagkat hindi mo alam kung bakit nangyayari ang mga bagay niyan, no? At kung gagawa ka ng solusyon, ang gagawin mong solusyon ng mundo, hindi yung solusyon ng Diyos. Dahil nga, lack of knowledge regarding the truth of the Lord, no? Pero kung ikaw ay mananampalataya naman na, binabati kita sapagkat pare-pareho nating alam na ang pag-ibig ni Kristo, siya po ang nagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Hindi ang kung ano-ano pa man. Kasi sabi ni Jesus, my peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world gives, but my peace I give unto you. Isa pong napakalinaw na katotohanan na ipinangako ng Panginoon po sa atin, no? Na kailangan maging stand natin regardless ng kung ano man nangyayari sa paligid po natin. Hindi natin ibabatay based sa nangyayari sa paligid, based sa nangyayari sa mundo, kung ano yung magiging pakiramdam natin sa mga bagay na yan. Ibabase po natin yan sa kanyang biyaya, sa kanyang pagmamahal, no? Alam natin dahil tayo po ay kanyang mga anak, proprotektahan po niya tayo. Ngayon, isang tanong lang po gusto kong itanong po sa inyo, no? Aware po ba kayo sa nangyayari sa paligid po ninyo? Aware po ba kayo bilang Kristiyano o aware po ba kayo bilang tao? Kasi pagka tatanungin mo yung mga tao na hindi mananampalataya, ang sagot lang nila dyan ay parang may mangyayaring something pero hindi nila mapaliwanag. Pero sa atin, alam natin, it's part of prophecy. It's part of the tinatawag na things na matatagpuan sa Book of Revelation. Ngayon, nasa Book of Revelation na po ba tayo? Matagal na po. Matagal na po. Pero hindi pa po na-unfold yung mabibigat na propesiya. Kasi unang-una po, alam ninyo, makinig pong mabuti no? Pero sa Bible po, may mga pinanggit na mga nasa huling mga panahon na tayo bago dumating yung bagay na yon. Ibig sabihin, bago mag-rapture. Bago mag-rapture, tayo po nandito pa rin po tayo sa panahon, no, ng church age. Pero nasa dulo na po tayo ng church age. Okay? Kaya medyo may mga bagay na pong nagaganap ngayon na parang, sabi nga nung iba, feeling nila, nandun na raw po tayo. Wala pa po tayo doon. Kaya nung nagkaroon ng COVID-19 pandemic 6 years ago, pinangangalandakan talaga nung iba na pag nagpabakuna ka raw, tatanggapin mo na yung mark of the beast. Isa lang ang tanong ko dati, nasaan yung halimaw? Puro kayo mark of the beast, nasaan yung halimaw? Wala. Okay, wala. Yung pong pandemic na yun, wala po yun. Patikim lang po yun. At least may patikim what will happen pagdating ng araw, no? Pero naniniwala po ko, hinahanda na po yung system para pagdating nung, alam niyo na kung sino yun, uupo na lang siya. Gagamitin na lang niya yung sistema. No? Sapagkat pag nakahula po talaga sa Biblia, mangyayari po yan. At pansinin po ninyo mangyayari po ang bagay na yan na parang hindi napapansin ng mundo. Yes, may shift po. May mga pangyayari pong nagbago po lahat pero hindi napapansin ng mundo, nagbabago na. No? Pero ang nakakapansin po ng mga pagbabago, guess po,
mga Kristiyano. Kasi alam natin, nakasulat sa Biblia yan. Kaya nga po, tatanggalin tayo dito ng Panginoon, no? Bago dumating yung 7 years of tribulation na yan. And besides, pag nandito tayo during that time, mabubuko yung Antikristo sapagkat talagang ikakanta natin siya. Ayan ang Antikristo. Hindi tayo matatakot. Kahit bantaan tayo eh. Ganun ang Kristiyano, hindi ka matatakot kahit bantaan ang buhay mo eh. Kasi alam mo, nakatayo ka, nakatindig ka sa salita ng Diyos. Okay po ba? So, kaya aalisin tayo dito, dadagitin tayo. And may pagdagit pong magaganap. It means mayroon po talagang rapture of the church. May nagsabi nga po sa akin, bakit parang natatagalan naman yata si Lord? Alam mo si Lord, nasa kalendaryo na po niyan. Kalendaryo niya, hindi natin kalendaryo. Unfortunately, tayo, mainipin tayo. Kailan ba nangyari yun? Maraming beses na rin po nating inisip na, ay sana dumating ka na Panginoon. Maraming beses na rin po may mga nangyari mga world events na seemingly parang yun na, no? Tapos meron pa nga, natatandaan nyo, last year, yung September 23, 2025, rapture na raw. Diba yung si Joshua, yung Father Joshua, yung kanyang sinabi na nagpakita raw si Jesus Christ sa kanya, mga tipong ganyan. Siyempre, maraming Kristiyano nasasabik pong makauwi. No? May nag-comment pa nga rito, may nag-comment kasi dito, sabi niya, sana mag-rapture na. Then may nag-comment back naman, huwag ka nga selfish. Sabi niya, huwag kang selfish. Kanya, marami pang mga hindi nakakilala. Tama rin naman po yun, no? Gusto kasi ng Panginoon lahat hanggat maaari mo. Pero hindi po mangyayari yun kasi mas malawak po talaga ang daan ng kapahamakan. Pero yung mga maliligtas hanggat maaari, maligtas na po sila. Kasi yung pinakahuli-hulihang hentil, makinig po mabuti, pag yung pinakahuli-hulihang hentil na makakakilala kay Kristo ay nakakilala na, magra-rapture na po. Kasi nakatakda na po yan eh. Nakatakda na po yan, no? Kaya pag nakakilala na po yung huling hentil na yon kay Kristo, that's it. That's the rapture of the church. Dadagitin na po tayo. Pero lugi naman po yun. Lugi yung nakakilala kay Kristo pa lang, tapos nag-rapture agad. Hindi niya na-enjoy yung relasyon niya kay Kristo dito sa lupa. Masarap. Kasi tignan mo, nandito ka sa lupa, magulo ang mundo, pero alam mo, dahil na kay Kristo ka, may kapayapaan ka, iniingatan ka niya, at ini-enjoy mo yung mga blessings niya. Iba yung blessings na galing sa Lord. Iko-correct ko po ito, may nagsabi, pero blessings galing kay Satanas. No, si Satanas po hindi nagbibigay ng blessings. Pakinig po ang binibigay ni Satanas po panlilin lang. It's not blessing. Yung blessing, please, gamitin lang po natin yun kay Jesus. Hindi mo pwedeng gamitin yung salitang blessing kay Satanas. Hindi nag-bless si Satanas. Si Satanas, ang pwede mong gamitin sa kanya, nagbibigay ng curse, nagbibigay ng sumpa, yan Satanas. Nagbibigay ng pasakit, nagbibigay ng parusa, yan po si Satanas. Yan ang kanyang karakter. Not Jesus Christ. Si Jesus Christ po, blessing talagang binibigay. Okay? Real blessings come from the Lord. And besides, the blessings come from the Lord. Wala na pong ibang blessing. Sapagkat ang blesser isa lang. Pag sinabi mong blessing ni Satanas, ibig sabihin, blesser din pala si Satanas, which is not true. Okay, I hope na correct po kayo doon. Huwag niyong sasabihin, ay blessings ni Tani. Hindi nag-bless si Satanas. Si Satanas, nanlilin lang. He's the father of all lies. If you will remember, Jesus told that doon sa mga tao. Okay? So, kukunin ko po yung Bible dito. Ayun, nalagay ko doon yung Bible. Nakita niyo ba? Dahil, yes, may babasahin tayong talata. No? I will read this bago. Yan. Ako, baka abutan tayo ng oras eh. Hindi ba? Ayan po. Ayan po. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Okay? So, yan. Pati Bible ko, pinakikilaman ng aso. Grabe, wala akong masay. So, yan pong gusto ko pong sabihin po sa ating lahat. So, hindi tayo dapat matakot sapagkat ang takot, yan po ang may halong pasakit. And anything na pasakit, hindi po sa Diyos, kundi po sa diablo. Okay? So, subscribe na po. And always remember, Jesus loves us all. Thank you. God bless.